Magandang araw mga kaibigan. Gusto ko munang i-shoutout, pasalamatan ang aking mga kaibigang researchers, si Yodora at saka si Chris Torres. Salamat sa palagi niyong pagpapadala sa akin ng mga post, articles, videos. Kaya nakakagawa ko ng maraming reaction vlog. Ito, pinadala nila sa akin to. Post na ang balita ngayon. Breaking, nahulog sa bangin, natagpuang walang malay. Si Maria Catalina E. Cabral, dating Undersecretary ng Department of Public Works and Highways, matapos umanong mahulog mula sa isang bangin sa kahabaan ng Cannon Road ayon sa pulisya nitong Huwebes ng gabi, December 18. So kagabi ito nangyari. Batay sa ulat ng Benguet Provincial Police Office, bandang alas 3 ng hapon ay biumahi patungong La Union si Cabral kasama ang kanyang driver na si Ricardo Muñoz Hernandez. Pagdating sa Maramaral Campsite, hiniling umano ni Cabral na bumaba at iniwan siya ng driver sa lugar bago ito nagtungo sa isang kalapit na gasolinahan. Pagbalik ng driver bandang alas 5 ng hapon, wala na umano si Cabral sa pinag-iwanan. Matapos maghanap sa isang hotel sa Baguio City at muling bumalik sa lugar, inireport ng driver ang pagkawala ni Cabral sa Baguio City Police Office bandang alas 7 ng gabi. Bandang alas 8 ng gabi, natagpuan ng BCPO Station 8 ang biktima na nakahandusay malapit sa Buwed River, tinatayang 20 hanggang 30 metro sa ibaba ng highway. Ayon sa mga responding police, wala siyang malay at hindi tumutugon ng matagpuan. Agad na rumisponde ang Tuba Municipal Police Station, Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office at Bureau of Fire Protection para sa retrieval operation. Nakipag-ugnayan na rin ang mga otoridad sa Benguet Provincial Forensic Unit para sa scene of the crime operation upang matukoy ang eksaktong pangyayari at sanhi ng umanong pagkakahulog. Si Cabral ay idinawit sa mga aligasyon ng budget insertions at kickback kaugnay ng bilyon-bilyon pisong flood control projects. Bilang Undersecretary for Planning and Public-Private Partnership, si Cabral ang namahala sa paghahanda ng DPWH budget, pati na sa infrastructure planning at programming at sa mga public-private partnership projects na ipinapatupad ng ahensya. Patuloy ang investigasyon ng mga otoridad. Wala pang pinal na pahayag kung aksidente, foul play o iba pang pangyayari ang naging sanhi ng insidente. Okay, so ito, may tanong lang ko. Natagpo ang walang malay. Ano yun? Di ko masyadong maintindihan. Nasawi na ba siya? Ang pagkakaintindi ko na is kinalangan ng scene of the crime operative, baka patay na. Yun lang pagkakaintindi ko. Kaya lang wala kasing malay, natagpo ang patay. Anyway, nakakalungkot po itong pangyayaring ito dahil may nagmamahal din kay Jose Cabral, yung pamilya niya, of course. So malungkot, mag-Christmas pa naman. Ito lang na nabasa ko sa mga post. Nung una, ayos na ayos daw itong si Cabral
maganda daw ang performance. Yung mga nabasa ko lang post or comments. Ano daw ito? Matino nung una. Kaya lang, I don't know, nung nangyari itong ang tawag sa kanya is career officer o hayang. Ito na lang, itong administrasyong ito, siguro sa temptation, nahulog siya sa temptation kasi grabe. Yung tinatawag na allocables, kung saan binansagan si Sandro Marcos at Martin Romualdez na pork barrel kings, isa lang nakakaalam ng computation nun. Si Jose Cabral lang. Wala nang ibang nakakaalam. So, hindi ko pa masabi kung foul play ba, ano. Hintayin ko muna yung ano. Kaya lang, meron na akong hinala. Kaya lang, ayoko munang pangunahan ang mga pulis. Yung mga kaibigan kong researcher, text nila sa akin is, maalala ko sir, si General Reyes noon, hindi niya nakayanan sa konsensya, sabi niya. Kasi, during those years, nasasangkot din ang AFP ng katiwalian. Nauso yung pabaon generals, mga magre-retire na generals, may daladalang maraming pera. Kaya yun, sumabog yung ganong katiwalian sa AP. Tapos nagkakaroon ng Senate hearing. Tapos itong si Trillanes, napapahiya si General Reyes tungkol sa dahil sa kanya. Mamaya, bumulogta na lang tayo sa balita na wala na. General Reyes, kinuha ang sarili niyang buhay. So ano yun? Konsensya? I don't know. So ito, nakakalungkot. Isa lang ang lesson na makuha ko dito. Whatever we sow, we reap. Magpugas o mag-invest tayo para sa ating flesh o yung desire, yung worldly desire. Ano yun? Kayamanan, fame, whatsoever. Ani ka ng ganito, sama. If you sow in the spirit, patayin mo yung spirit, mag-invest ka para sa gawain ng Diyos, you will reap eternal life. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talanding ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ngayon ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Kulang na tagaan og yero. Tagaan daw siya og ginabang. So gibutang lang niya ang yero, wala niya nasandig tungod kay ang iyang balay kuha naman gyud nagtakinding na. Akso na gyud siya og tumba. So muni ang ilang gipuy-an sa iyang mga anak. So pito sila ani nga nagluon. So muna ni ang itsura sa ilang balay. Nga kawayan lang in taon ang atop. So mga lata na gid kaayo ang atop nila. Makita nato nga kuha na gid kaayo ang ilang gipuy-an nga payag. So mga sako lang ang dingding. Muna ni ang palibot sa ilang balay. Makita gid nato ang balay nga luoy na gid kayo ang ilang pagpuyo. So muna ni ang pagpuyo ilang angkol. So ang ilang mga atop po. Mga gabok na gid kayo ang kawayan na ilang atop. So muna ni ang ilang pagpuyo. Mga kaldero nila, ilang dingding nga mga sako. Pila na ni Col ka tuig imong balay? Kuan. Mga kuan ni. 8. 8 ka tuig na. Oo. So pila mo ani nga nagpuyo ining imong balay? Kuan. 7. 7 mo nga
kuan lang ani nakigpuyo lang sa imong mga anak. Mm. So lisod gid kayo ang inyong pagpuyo. So unsa yung panginabuhian karon Col? Kuan. Ding mag-uuma. So mga mais lang bingala inyong pagkaon. Mais binggala. Kay naa naman mo diri nga lisod ng area ang inyong pagpuyo kay mga kawayan lang. Salamat sa Ginoo, hinabang kay Gido ko. Out of blessing. Nagpasalamat si Uncle sa Ginoo sa nagatag daw sa hirong makatop na sila. Sige Col, salamat.